Nako, ayun mga kababayan, no, talagang nagkatuluyan na, no, nagkabakbakan na ng malupit mga kababayan. Dahil sa balita natin ngayon, mga kababayan ko, dito sa pagitan ni Hanilet at ni Altotera. Oo, na di umano ay selos na selos itong si Hanilet. Kaya binenta na rin po. Oo, binenta na rin ni Hanilet yung bahay na pampronta ni Digong na bahay na luma, no, na kunwari mahirap. At sa sobrang galit nga ni Hanilet dahil sinusuportahan nga ni Sara at ng mga anak ni Digong itong si Altotera na ito, mga kababayan ko. Ang tanong dito mga kababayan, no, kanino sila kakampi? 'Di ba? Oh, kasi itong si Banat Bay, makasara to eh. Okay? Makasara ito. Ito naman si si topic natin ngayon, si Maharlika, is ito kay Hanilet to. At close talaga siya kay Hanilet, mga kababayan. Kaya nga po ayon sa ating mga kaibigan, no, ito ngang si Banat Bay ay patuloy ang pagbira dito kay kay Maharlika, mga kababayan. Kaya pala itong si Maharlika ay puro bira kay Altotera dahil nga selos na selos. At ang pinaringga, ang balita natin mga kababayan, itong cryptic post ni Baste ay para pala kay Hanilet ito, mga kababayan, na may nagseselos daw. Kasi ang pinag-aawayan nila ngayon so far, mga kababayan, ito pong mana. Okay? Hindi pa man na pumapanaw yung kanilang di ba? 'Di ba? Mana na agad, no? Kayamanan agad ni Digong yung pine-prepare nitong mga ito. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kababayan, may posibilidad yan sa 2028 na tumakbo itong si Kitty Duterte. Okay? Abangan natin niya, mga kababayan, 'di ba? Dahil maglalabo-labo na po. Labo-labo na ito eh. Kanya-kanya ng vlogger itong mga ito. At ito ngang si Maharlika ay nasa side ni Hanilet at ni Bongo. Okay? Ito namang si Banat Bay ay nasa panig po ng Duterte siblings na sila Pulong, si Baste at si Sara. Yan ang kapanapanabik, mga kababayan. Kasi bakit nga naman nila pag-aagaw-agawan agad yung posisyon or kung sino ang mga talagang literal na kukuha ng manang ito, ng maiiwan ni Digong? 'Di ba buhay pa naman, 'di ba? Hindi pa naman natin nababalita ang naghihingalo si Digong, 'di ba? Bakit meron agad, no, na di umano ay agawan sa mana, agawan sa maiiwan. Naku po, no, ito ay nabalitaan natin sa madikit din na kaibigan ni Banat Bay, mga kababayan. Isa itong madikit na kaibigan at naikwento nga ito, no, kaya dun sa ating kaibigan din. Okay? Siyempre, ang mga vlogger, mga kababayan, ay may mga tinatawag na kung kaibigan ka ni ganito, kaibigan din kita. Baga, kahit magkalaban sa politika, hindi nangingialam. Pero syempre, 'di ba, hindi maiiwasan doon, mga kababayan, yung kwento eh. 'Di ba? Yung kwento nito, nakuha natin yung info na ikwento ni Banat Bay sa isang kaibigan niya. Na di umano nga ay nagpopondo nga daw dito, pinaghihinalaan ni Hanilet at nito nila Maharlika na nagpopondo raw di umano kay dito kay yung sa babae, si Sara daw.
At ito ay sinasadya di umano upang makapag-spy daw sa dahig, kaya pinadala raw. At alam naman natin mga kababayan, sinabi yan mismo ni Banat Bay sa kanyang video na in-upload sa kanyang YouTube channel, mga kababayan, na sabi nga nitong Banat Bay na ito na alam ni Sara Duterte. Oo, kaya niya pinadala yan. Alam niya, alam ni Sara Duterte, pero bakit kailangan pag-initan? Bakit kailangan pagselosan? 'Di ba? Kung talagang solid Duterte ka, supporter ka ni Duterte, ni Digong, di sana, 'di ba, hindi mo birahin yung lumabas nga yung issue na yan na di umano si Altoterra ay jowa nga ni Digong, 'di ba? At ano naman si diyan? Ano naman tawag dito? Very vocal naman ang ating 'di ba? Ang ating mga munting kaibigan, no? Munting kaibigan na mga 'di ba? Mga Duterte supporter, 'di ba? May mga kaibigan. Very vocal naman sila na etong si Altoterra ay ay talagang jowa di umano ni Digong, dahil mismo ngang narinig nila di umano sa bibig at nakaano naman yun 'di ba? Nasa speech naman ni Sara yon. At narinig nga rin natin na oo, may mga girlfriends at pinaringgan nga doon ni parang hindi kinukonsider kasi ni Sara na si Hanilet ay asawa ni Digong. Si Hanilet ay jowa lang na naanakan. Ay nako, eto yung mahirap dito mga kababayan, 'di ba? Hindi pa man sila nag-uumpisa. 'Di ba, para sa 2028, nag-aaway-away na. Ang malala niya mga kababayan, 'di ba? Baka kung saan mapunta ito. Ano sa tingin nyo? Magkakadimandahan ba? Possible, no, mga kababayan, magkadimandahan to. Lalo na kung 'di ba? Pumanaw na yung kanilang inaantay sa dahig or binabantayan sa dahig, sigurado yan. At ang balita nga natin mga kababayan, isa pa sa pinagpuputok ng butse ni Hanilet ay di umano nga ay dun sa parte ni Kitty doon sa mamanahin. At kaya nag-urumentado daw di umano itong si Hanilet at binenta na lang yung bahay, 'di ba? Para raw hindi na raw pakinabangan. At maraming ang galit na galit mga kababayan doon sa issue ng pagpapalayas ni Hanilet doon sa sa mga supporter ni ni Digong na naandon, at hindi nga nagustuhan ito ng mga supporter ni Duterte dahil pwede nga naman daw silang kausapin ng maayos, which is totoo naman, 'di ba? Dapat kailangan kausapin ng maayos para hindi, 'di ba? Hindi naman bastos yung dating. Syempre di natin masisisi si Hanilet, mainit ang ulo 'Di ba? Mainit ang ulo. Ikaw ba naman, onsehin ka nung mga anak, 'di ba? Saksaking ka pa talikod, 'di ba? Tradoring ka. At ipadala pa ni Sara yung jowa ni Digong. Sa ibang balita, talagang maraming nagmamahal kay FPRRD. Bukod sa kanyang legal wife na si Elizabeth Zimmerman at partner na si Hanilet Avancenia, spotted din sa Dahig ang kanyang rumored girlfriend na si Cagayan de Oro City Councilor Joylene Girly Balaba. Nabigong bisitahin ni Balaba ang dating Pangulo sa kulungan dahil sa istriktong visitation rules ng ICC. Pero sumama ito sa mga Duterte supporter na nag-camp out sa labas ng detention facility. Dumala rin si Balaba sa birthday celebration ni VP Sara kung saan na-meet niya si Zimmerman. Inendorso ang bise o nang bise si Balaba noong midterm elections at tinawag pa itong mommy sa isang campaign. Gifile, no? Naasya kaso sa Vauci. So, naasya ka ng physical ba or psychological or economic abuse? Whatever manggaling kung sa relasyon ni President or connection ni former President, but you are both single. Yes, oo. Single ko, single si Presidente,
So, Walay kabit nga issue. walay kabit na issue. Pwede naman consider ang girlfriend or boyfriend. Oo. Talaga mabibisit ka nga naman, di ba? O, ipadalay mo sa dahig. O, at kaya itong si Maharlika, mga kababayan, is todo ang bakbak kay Altoterra, mga kababayan. Dahil nga sa mga hawak nito na kung ano-anong resibo, no, ng katunayan, at may mga malalaswang pribado pa nga daw na private part na katawan ni Digong ang nasa babaeng ito na kay Altoterra. Kaya nanggagalaiti, mga kababayan, itong si Maharlika at ang partido niya, no, kanya-kanyang partido na ito mga kababayan, o partido Hanilet at partido Sara. At tanong na lang dito, mga kababayan, kanino papanig itong mga makadigong, di ba? At ang alam naman natin, mga kababayan, ito si Bongo ay alalay ni Digong, 'di ba? At meron nga na chismis sa kanila ni Hanilet, no? Hindi natin sure yan, pero 'di ba? Yan ay nag-spread na yan through social media regarding nga dito sa issue na ito, itong kay Hanilet Bongo issue, no? At nabigyan nga kasi ng meaning yung pagkakasabi ni Kitty na always daw naandyan ang kanyang ninong. Always daw naandyan ang kanyang ninong Bongo. Siya na lang daw ang tatay. Diba? Dahil wala na siyang dada. Kaya nabigyan ng issue yan ng mga ibang DDS. Bakit? Parang ano bang meron? Ano bang meron dyan? Kaya pala galit na galit itong si Sara, no? Kay Bongo, at itong magkakapatid na si Pulong at si Baste kay Bongo sa hindi malamang dahilan. Okay, so ito ang dahilan yan, mga kababayan. Dahil nagagalit nga itong mga anak ni Digong na bakit hinayaan or walang ginawa itong sila Bongo since nasa Senate sila, wala man lang silang ginawa ni Bato upang saluhin or gawa ng paraan yung warrant of arrest ni Digong, 'di ba? Or hindi man lang sa kanila tinimbre ng maaga na naandyan na, nag-aabang na sa inyo, which is kaya naman, 'di ba? Totoo 'yun. Kaya nakaramdam ng katraidoran issue itong tatlong magkakapatid na si Sara, si Baste at tong si Pulong. Kaya ngayon, ang parang revenge nga nila ay itong gagawin nilang issue na ito na asarin si Hanilet at si Bongo, no? At alisin yung mga toxic na supporter ni Digong. Sila na nagtitiran, mga kababayan, hindi natin issue to. Issue nila yan. At yung issue nila ay tinatalakay lang natin sa ating video for today. No, kaya itong issue na ito, hindi naman hindi naman bago ito sa atin sa Pilipinas. May mga ganito talagang issue sa mga politika, 'di ba? About sa family issues, especially kung ang pinag-aawayan ay yung pondo na naiwan, 'di ba? So yun kasi yung nakikita nating pinag-aawayan nitong mga ito, yung pondo, mga kababayan, dahil sa pondo na yan, hindi malaman ng mga DDS supporter kung kanino sila kakampi or sino ang nagsasabi ng totoo. Ito ba si Maharlika or itong si Banat Bay? Dahil nga even si Maharlika, todo siya banggit kay Bongo. Todo siya campaign kay Bongo. Todo siya banggit sa mga accomplishment or nagagawa nito ni Bongo. Ngayon pa lang kinakampaign na nila si Bongo, especially ni Maharlika, dahil nga true Hanilet. Okay, nagpopondo kay
Maharlika ay si Hanilet, at naitalakay na po natin yan from the past videos. Okay, around like last week ata, no, last week topic na natin yan dahil nga sumabog itong issue na itong malalaswang video di umano na pinakalat ni Altotera, at nagalit nga dito si Banatbay dahil bakit bibirahin daw yung babae, alam daw, no, ng BP Sara nila itong pagpunta ng babae dyan, at mismong si Sara daw ang nagpadala yan. Ayaw niyan mismo, mga kababayan, ayaw yan mismo sa video na in-upload ni Banatbay sa kanyang YouTube channel sa pagsagot niya kay Maharlika. Nako mga kababayan, mukhang mahaba-habang bakbakan pa to, mga kababayan, at kitang-kita na natin, mga kababayan, yung pagkalas-kalas ng kanilang di ba, ng kanilang grupo dahil nga dito sa di umano ay pondo na pinag-aawayan at itong mana-mana, na may iwan. Ako, yan ang ikagagalit ng mga supporter ni Digong, mga kababayan, dahil nagkakanya-kanya ng palakasan para mabahagihan ng pondo or may iwan ni Digong, 'di ba? Buhay pa yung tao 'di ba? Sabi siguro nung mga ibang supporter diyan na buhay pa yung tao, ba't nila pag-aaway-awayan? Yun na nga yun, mga kababayan, 'di ba? That's the question. Bakit nila pag-aaway-awayan yan kung nabuhay pa naman at naandyan pa naman, naririnig pa naman nilang humihinga, no? Yung matanda. At etong ang issue na ito ay alam naman natin nalaganap ito sa culture ng Pilipinas, mga kababayan, especially sa politika, lalo na bilyon ng pera na iiwanan niyan. Syempre, alam nga na wala nga naman si Hanilet dyan, si Kitty, di ba? Ay, anak rin naman ni Duterte yan, si Kitty kay Hanilet. Syempre, ilalaban ni Hanilet yung dyan, karapatan ng kanyang anak, di ba? Kanyang unika iha, di ba? Ang tanong na lang dyan, kaya ba tibagin ng Duterte siblings itong kampo ni Hanilet? Or kaya bang tibagin ni Hanilet at ni Bongo, ni Maharlika, itong partido nila Banatbay, no, at ni Sara at ng kanyang mga kapatid? Yan ang kabang-abang, mga kababayan, di ba? Ito yung magandang start ng 2028 election. Kasi hindi pa dito matatapos yan. For sure yan, mga kababayan, no? Marami pa maglalabasan na issue dyan. Lalo na pagdating sa eleksyon, mga kababayan. At mabangong-mabango nga ang pangalan ni Bongo, no, sa pagtakbo bilang presidente or pambato ng PDP laban. At tandaan po natin na si Sara Duterte po ay hindi po PDP. Okay, hindi po siya PDP. So meaning to say, kaya nga nag-resign si Robin dahil alam niya na itong mga kasama niya sa PDP ay hindi maka-Duterte. Okay? Makadigong lang. Tawag dito, si Robin, mga kababayan, ay sinabi naman niya maka-Duterte siya, di ba? Maka-DDS siya. So supposed to be lahat ng nabanggit ni Duterte, like for example yung mga anak niya, yan ang susuportahan ni Robin, hindi itong sila Bongo. Kaya nga umiwas na si Robin sa mga taong ito, di ba? At etong pag-iwas ni Robin, no, sa PDP ay nakasilip nga itong mga kalaban nila ng hindi magandang senaryo na nangyayari sa PDP at paglipat bakod ni Robin sa side ni Sara Duterte at ng magkakapatid si Pulong at si Baste.
Okay? So magandang laban to mga kababayan sa darating na 2028 dahil sila mismo ang maglalabasan ng baho niyan. Oh, mark my word mga kababayan, no? Mangyayari yan for sure. Dahil ito ang pinaglalabanan na rito, okay? Yung maupo ka sa pinakang mataas, okay? Nakapulungan pagdating sa politika, which is yun yung maging presidente ka ng bansang Pilipinas, mga kababayan. Kaya eto na, no? Nandito pa lang tayo sa appetizer, mga kababayan. Wala pa tayo sa main course, mga kababayan. Sa election, dessert na lang yan, di ba? So, papunta pa lang tayo sa main course. Damahin muna natin yung ating pampaunang hapag, okay? Yung ating appetizer, mga kababayan. Masarap na appetizer to, in fairness, magandang simula ito, masarap na simula ito. Nag-e-enjoy ako sa snack ko. Kayo ba mga kababayan, nag-enjoy ba kayo sa mga nababalitaan nyo sa mga DDS at kanya-kanya na nga silang kampihan at ang balita ko nga mga kababayan, marami ang nag-unsubscribe or nag-unfollow kay Maharlika, kay Boljak TV. Dahil bakit? Dahil nga tinitira ni Maharlika itong si Altoterra na alam naman ng mga BDS daw sa dahig na sinabi raw nito ni Altoterra na siya ay pinadala doon ni Sara Duterte at mismo sa bibig ni nanggaling ni Banatbay na alam naman talaga. Ang hindi lang daw maintindihan bakit nagseselos. Kayo mga kababayan, sa tingin nyo, bakit nga ba magseselos si Hanilet kung alam naman niya in the first place siguro yan na jowa ni baka dati pa nung nabubuhay pa si Digong, mga kababayan, baka talagang diba, baka alam talaga niya yan, no, na jowa niya yan. Kaya nung inilabas ni Sara para inisen si Hanilet, kay pikon na pikon at pinaalis na nga rin lahat ng mga na nasa Davao City, lahat na nakatambay sa kanila. Ay nako mga kababayan, marami pa tayong aabangan, no? Marami pa tayong malalaman na mga baho nitong mga ito. Kasi for sure yan, sila po ang maglalaglagan sa finals, mga kababayan. Mark my word, no? Marami pang lalabas diyan. And speaking, no? Ito nga si Bongo, mga kababayan, ay bistado na nga po, no, ng ating gobyerno kung yung kanyang mga papogi at kung sino yung mga tao niya sasangay ng mababang kapulungan, no, ng mga ahensya. Okay, balita natin, pero hindi lang pala sa DOH ito, may mga tao na inilapag or pinasok para mag-spy, no, at makuha yung detalye ng mga proyekto ng ating mahal na Pangulo, no, at isa-isa nga silang sinisibak ng ating mahal na Pangulo, mga kababayan, dahil nga ayaw ng ating mahal na Pangulo yung ganyang mga kalakaran ng trabaho. Alam naman natin yun no, mga kababayan, dahil dito nga sa hindi magandang gawain ni Bongo, marami napapahamak, mga kababayan, dahil 'di ba? Ibiruin mo, nagtatrabaho ng maayos yung mga tao, tapos kakasabwatin mo para lang 'di ba? Mauna ka na kesyo ikaw may nito, gawa nito, ikaw ang gumawa niyan. 'Di ba? Lahat ng ginagawa ng ating mahal na Pangulo credits mo lahat sa iyo, 'di ba? Ngayon nabisto ng ating mahal na Pangulo at marami pa pong sisibakin, mga kababayan. No, especially sa gabinete ng ating mahal na Pangulo. So abangan natin 'yan, yung mga kaganapan diyan, dahil alam naman natin na usong-uso ang pabanguhan ng pangalan ngayon dahil darating na po, magi-start na yan 2026 pa lang, marami ng
magpapapogi dyan. Marami ng mangangampanya dyan bago ang trabaho. No, buti pa itong ating mahal na Pangulo, trabaho lang ng trabaho. Kasama ang ating nag-iisang PNP Chief, General Nicolas Torre, sa pagsugpo ng mga anomalya, at kasama ang ating NBI, PIDEA, no, ang sangay ng ating diba, mga batas diyan dito sa ating Malacanang, diba? At maraming salamat po sa inyong pakikinig, mga kababayan, at maraming salamat sa pagsubaybay nyo araw-araw dito sa ating mga upload contents. Ayan, maraming salamat. So ikaw, kung tatanungin kita, mga kababayan, katatanungin ko kayo, ikaw na nanonood na Marites ngayon, kanino ka kakampi? Bongo Hanilet ba? O kay kay Bongo Hanilet ba, or kay Banat by Sara? Kanino kayo, mga kababayan, Ako, sinasabi ko sa inyo, maraming sasabog, panigurado yan. No, maraming salamat once again. Ito po ang inyong lingkod, Birador Pico. Once again, maraming salamat. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils dissolve for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride, hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get crossed later. The